Hello, hello. Diba, hello, hello. Magandang hapon sa inyong lahat. Naway nasa mabubuti kayong kalagayan at very productive day for all of you. Anyway, tanim witness or fake witness na binayaran ni Risa Hontivirus. So, ako, alam mo, nakakalungkot yung ginagawa sa kanya na gusto siyang palabasing sinungaling. I feel him, basically. Kasi kahit nung lumabas ako, yan din naman yung pilit na ginagawa sa akin. Kasi, pero yung kanya lang, ang sinasabi lang nila is kasi minsan na siyang nagsinungaling. So, paano tayo maniniwala na nagsasabi pa rin siya ng totoo? Una, ako, ang hirap ng ginawa niya. Anong mapapala niya doon? 'Di ba? Kasi for sure, ang nangyari sa kanya, na-feel talaga niya na ginagamit lang talaga siya. Kasi everything is money-based. Kasi ang tao naman may ganun. At saka, I think also, talagang sobra siyang nagigilty. Kasi based naman sa story niya, 'di ba, na nagigilty siya sa pinapagawa sa kanya na after a while hindi niya nakaya. Normal yan kasi kapag may konsensya ka tapos may faith ka sa Panginoon, ano yan pag nagbalik loob ka, kasi ang Diyos kasi talagang hindi siya papayag na makuha ka ng demonyo. Ganun yun, di ba? Pag may nagbe-brainwash, nagtutukso sa'yo, like iba, tuturuan kang i-hate yung ibang tao, yung iba magtatanim ng kunwari concern sa'yo, na mabait sila, pero ang ginagawa pala, may gusto lang siraan or siraing relasyon, 'di ba? Ganun 'yon. So, katulad niyan, yung nangyayari sa'yo, ano yan, kay pangalan niya, Michael Maurilio, ayun, Michael Maurilio alias Rene, is proud ako sa lakas ng loob na ginawa mo kasi hindi siya madali. Hindi siya madali dahil alam ko nakasalalay din ang buhay mo dito. Hindi siya madali dahil katulad nito maki-question yung iyong credibility. But ang nagmamatter right now is nakonsensya ka. Nakonsensya ka at gusto mong itama ang mga maling ginawa mo at humihingi ka ng kapatawaran. Okay? So, dun sa mga nagtatry na siraan ka or sabihin na isa ka pang sinungaling kasi nagsinungaling ka na before, hayaan mo siya. Hayaan mo sila. Alam bakit? Kasi, if you're speaking the truth, lalabas at lalabas ang totoo. 'Di ba? Second, at saka yung mga nagsasabi na nagsisinungaling ka, for sure kakampi nila yon. So, okay lang yan. So, hayaan mo lang. Huwag kang ma-discourage sa mga ginagawa nila kasi once nasa tama ka, hindi ka mabibigo. 'Di ba? Kasi yung nangyari sa'yo, nangyari rin naman sa akin yan Nung lumabas ako, ganon, 'di ba? They call me names, iniinsulto ako and all. And, all those people who are nag-iinsulto sa atin, actually sila yon. Kasi the way they speak about it, yan sila. 'Di ba? So, manatili kang matatag, ipagdasal mo lang lahat. Kasi alam ko naman na before ka lumabas, for sure, pinag-isipan mo to ng matindi at saka talagang binigay mo to lahat sa Panginoon. So, huwag kang patitinag, huwag kang matatakot kasi sa katotohanan, ang Panginoon ang ating kakampi. So, hayaan mo sila. They can always say everything they want. Ang importante, ginagawa mo to hindi lang para sa sarili mo, bagkus para rin sa taong bayan. Kasi ang nirereklamo mo ay isang supposedly kagalang-galang na isang senator. Apparently, hindi maganda yung kanyang ginagawa. And hindi lang naman to ngayon lang nangyari. Nangyari na rin to dati. Ginawa niya na rin to dati. So, ikaw, ako, naniniwala ako na ang Panginoon ay ginagabayan ka. Na ikaw ay protected by the grace of the Lord. So, ipagpatuloy mo lang yan and ipagdadasal kita. Okay? So, ingat ka, God bless, and maraming salamat sa pagsisiwalat mo ng katotohanan.
Ingat. Bye everybody.